Governor Mambao the release because of his undertaking. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan po natin. Pinalaya na ng Committee on Public Accounts at Committee on Suffrage and Electoral Reform itong si Gobernador Mamba pagkatapos nga siya makulong dito sa House of Representatives dahil sa pagka-cite and contempt, dahil sa pagbabaliwala nito, pagmamatigas na hindi sumisipot at hindi nga sumasagot sa mga katanungan ng mga congressman patungkol sa maanumalyang pamimigay ng pera nung nakaraang eleksyon May 2022 sa lalawigan ng Cagayan, kung saan ay nakitaan nga ng Commission on Audit na sobra-sobra umano ang pinamigay na pera ng gobernador dito sa probinsya ng Cagayan, kung saan ang pinamimigyan lamang ng ayuda ay yung mga nakakapagboto o registered voters lamang. So doon umano ay nakitaan nila ng questionable. So dahil sa kanyang promiso na umano hindi na pag-uusapan itong issue sa Kongreso, dahil ang ginagawa ni Gobernador Mamba, para sa kaalaman ng ilang viewers po natin, ay hindi siya sumisipot sa nangyayaring pagdinig sa House of Representatives. Pero nagsasalita ito sa isang radio program kung saan ay binanata niya pa nga ang mga kongresista at sa kanyang flag ceremony na sinabi niya na umano'y ang mga congressman umano ang buibili ng yung mga vote buyers, hindi siya umano. So inalmahan niya ng ilang kongresista po natin kasi binabaliktad niya yung kwento. Ang tapang niya magsalita sa mga radio program pero takot humarap sa Kongreso. So dahil sa kanyang paghingi ng paumanhin, sa kanyang promeso, at umano'y makikipagtulungan sa gaganaping Senate hearing, ibig sabihin ay dadalo ito sa susunod na Senate hearing. So probably Martes or Miyerkules na naman ito gaganapin, kaya pinagbigyan siya na makalaya ayon kay Congressman Paduano. So pinagbigyan muna ito. Governor Mamba was released as of tonight, no? He was ordered released because of his undertaking. That first is he apologizes with what happened during the past several hearings and months, no? In his comments and everything, no? He's so apologetic about it. Number two, he promised not anymore to talk about the House resolution outside of Congress. Number three, he also committed through his affidavit, sole statement, that he will attend the next hearing if ever he will be invited. And fourth is the withdrawal of the petition to the Supreme Court by Tuesday. Kasi Monday walang office, so by Tuesday. So, yun yung content ng kanyang sole affidavit, and on that basis, we order him release, and the lifting of contempt will be also on Tuesday upon the withdrawal of the petition in the Supreme Court. Ayun. So, but of course, yung hearing with regards to House Reso 145, 146 is not yet finished. Maybe, baka isa pa tayo, then we will have our committee report. But rest assured, no? Initially, I talked na to Chairman Cordova of the COA. Maraming dapat na ayusin doon sa auditing code natin, especially that was the part of the statement of the President during the SONA. May mga issuances and memorandum circular sila na dapat talagang i-amend na. Kasi it really affects the implementation of particularly government spending, no? As I've said, though Gov Mamba apologized, Gov Mamba is so apologetic, he was released tonight based on his sworn affidavit. The matter of discussing about the House Resolution 145 still remains, no? And we just wait for the committee recommendation. So yun. Sir, hindi ko Pasensya na po kayo. Nagkasa ko, this is now my third day. Hindi nga ako nakauwi dahil dito. Anyway, Sir, hindi po naka-apekto yung
So yun po mga kababayan po natin at nilinaw po ni Congressman Paduano na hindi pa tapos ang ginaganap na Senate inquiry or House of Representative inquiry, sorry po. House of Representative inquiry patungkol sa nangyaring vote buying sa bayan ng Cagayan at posibleng last na ito. So Martes or Miyerkules kung matutuloy ito ay magbibigay na sila ng recommendation. Basta't ang kanilang pakiusap at minamadali nila itong Commission on Audit na tapusin na ang kanilang pag-audit dito sa nangyayari sa bayan ng Cagayan. Mga questionabling mga utang na mga empleyado na milyon-milyon ang kanilang inutang na hindi naman tugma doon sa allowable na na pwede lang nila mautang dahil inaprubahan nga sila ng gobernador. So talagang may nakitang anomalya ang mga kongresista po natin at pilit nga na umiiwas itong si Gobernador Mamba dahil ayaw niya umano mapag-usapan dahil nga naka-file na ang kanyang kaso dito sa Comelec at sa Ombudsman. So sa karagdagang update mga kababayan po natin, abangan na lang natin ang magaganap na House of Representative inquiry kung ano ang kanilang magiging rekomendasyon pagkatapos nga na nag-apila pa itong si Gobernador Mamba dito sa Korte Suprema na hindi papayagan siya na ma-release at hindi makulong dito sa House of Representatives sa kulungan diyan dahil umano sa kanyang medical issue at nagdala pa ito ng 4 na abogado mga kababayan po natin at tinawanan nga ni Congressman Acop dahil 4 ang kanyang abogado pero hindi alam ang specific na sinasabi ni Congressman Acop, hindi may paluwanag ng mga abogado ni Gobernador Mamba. So talagang nanigurado itong si Gobernador Mamba na hindi siya makulong mga kababayan po natin. Doon pa lang sa pagdala niya ng kanyang 4 na abogado or legal counsel, talagang hindi siya papayag na makulong siya dito mga kababayan po natin. So sana ay lalambot din naman pala siya, hingi lang din naman pala ng kapatawaran, dapat nakipag-cooperate na siya sa una pa lang. So pwede niya naman i-invoke ang kanyang rights o ang kanyang karapatan. Pwede niya naman sabihin na hindi na siya sagot, ipaliwanag niya na lang ng maayos. Wag na siya matigas at magsalita pa na parang napakatapang sa radio station which is na nakita ngayon ng mga congressman po natin. Kaya agad naman siya sinupalpal ni Congressman Marcolita. So sa karagdagang update, huwag kalimutan mag-subscribe o mag-follow sa ating Facebook at sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. Paalam.